Now, ayaw ko nang magdagdag pa talaga ng marami doon sa sinabi ko na doon sa statement ko, no? Kasi hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. Alam mo, Opo. Okay. ako'y naging propesor ng batas at napakatagal ko na nagpa-practice since 1990, no? So this is now my 25th year in practice, no? At ako naman talaga sa mulat mula dahil ako'y hindi lang ordinaryong abogado, kundi nagtuturo rin sa Pilipinas at sa ibang bansa ng daigdig, I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. So aaminin ko na nung ako'y pinapunta rito ni VP Sara, ang inaasahan ko ay maging miyembro ako ng legal team. Pero may mga pangyayari nga, gaya nung pagbabanta na ikakansela ang aking passport, na naging dahilan na kinailangan ko munang unahin yung aking personal na seguridad dito. No? Dahil alam naman natin, ang nais talaga ng Marcos administration ay gurgurin, no? At ito talaga ay parang naging sagabal, no? Para sa pagbigay ng tulong legal kay Tatay Digong. So nagtataka lang ako bakit ngayon parang akong sinisisi na yung mga paghihimasok ko daw magiging dahilan para magkaroon ng aberya sa depensa ni Tatay Digong. Ang sabi ko naman, ang aking posisyon naman dyan, ni minsan din naman ako naghimasok, no? In fact, hindi naman ako binibigyan ng pagkakataong maghimasok at hindi rin naman ako nagtatangka ng maghimasok. Pag sinabi po kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko, no? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Now, may tatlo lang akong pagkakataon na naaalala na ako'y nagsalita, no? Unang-una, yung statement of fact lang. Statement of fact lang, walang komentaryo, hindi naman nila makakailaya, no? Na umabot ng 50 araw na nakakulong na si Tatay Digong bago maghain ng isang motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Okay? Ano lang yon? Paktual lang yon. At bago nga nakapaghain ng ganyang motion to dismiss based on lack of jurisdiction, kumuha pa ng isang associate counsel na magaling naman. Kakilala ko yon, no? Si Professor Jacobs. At puring-puri ko naman yung choice ni Professor Jacobs kasi akademiko, so alam niya yung teorya talaga, no? Kung paano depensahan ng mga tao dito sa ICC. Ang pangalawang pagkakataon na, inanunsyo kasi ni VP Sara yung domestic legal remedy doon sa kanyang briefing matapos niya makipagpulong kay Tatay Digong. At ang sinabi niya, inaprubahan na ni PRRD yung domestic legal remedy na minungkahi ko. So, tinanong ako, ano ba yan? Napakahirap namang tumanggi sa ganyang katanungan dahil ang galing naman kay VP Sara yung kumpirmasyon na pumayag si Tatay Digong. So, in-explain ko kung ano yung teorya na ang karapatang pantao ay obligasyon ng Estado, mga Estado kasama ng Netherlands na protektahan at itaguyod, no? At kasama na diyan yung karapatan to due process ni Tatay Digong na nalabag nung siya nga ay kidnap papunta ng Hague. At ang pangatlong pagkakataon na ay nagsalita ako kasi sinabi nga ni Kaufman na crazy scheme doon sa kanyang interview kay Alvin and Tourism yung aming scheme, no? So sinabi ko, inulit ko lang, no, na hindi naman siguro crazy kung yung mga may tunay na malasakit kay Tatay Digong, naglingkod sa kanya, nagmahal sa kanya, at kapwa Pilipino ay maghahanap ng iba pang mga remedyo. Habang ang remedyo ng ICC ay patuloy na nakabinbin. Kasi hindi nga tayo naghihimasok dyan, hindi natin pinakikialaman yan. Marami tayong mga katanungan, hindi nga natin isinasa publiko na yan. Pero bagamat hindi natin isinasa publiko yan, yan ay tinatanong ng taong bayan mismo. Na miski hindi abogado ay nagtatanong, no? At hinahayaan ko na yung taong bayan magtanong, no? So hanggang dyan lang yung aking, kung matatawag mong paghihimasok, no? Ang pinaghihimasukan ko, hindi kaso sa ICC mismo. Ito ay iba pang legal remedy. Kasi nga, unethical na makisawsaw ako dun sa kaso na hinahawakan na ni Kaufman. At I'm very, very clear about that, no? At ang hindi ko lang siyempre inaagrihan, itong alternative remedy na minumungkahi ko, ito raw ay dahilan para magkaroon na aberya dahil ang pagka-release kay Tatay Digong ay kinakailangan ng kooperasyon ng Netherlands, no? Hindi ko po maintindihan yan kasi ang desisyon naman kung makakalaya si Tatay Digong ay gagawin talaga ng mga West ng ICC. Yeah. Nga magtagumpay itong domestic legal remedy, problema ng Netherlands kung paano niya mapapatupad yung desisyon ng hukuman niya.
Ang sinasabi ko lang, siguro mahirap na ignorin ng ICC yung desisyon ng gobyerno na nag-host sa hukuman mismo, no? So parang bahala na sila dyan. Basta ang importante sa akin, magkaroon ng deklarasyon na nalabag ang karapatan ni Tatay Digong. Yun lang naman, no? At I will not say anything beyond that kasi yung mga hindi masamang sinasabi sa mga kapwa-abogado, ano na ako, no? I'm on my 35th, hindi pala 25th, 35th year of practice. Kasi 1991 ako nagsimula ng practice ko. This is not just a practice in the Philippines, but also in the international arena, no? And sabi ko nga, I really adhere to the highest ethical standards. So siguro iba lang yung standards namin ni Attorney Kaufman na sa kanyang jurisdiction, okay lang na magbitaw ng ganung mga salita. Pero sa Pilipinas kasi, iba, mas mataas yung ating ethical standards at hindi natin pinapayagan yung mga ganyang salita laban sa kapwa-abogado. Yeah. Spokes, yung unang interview kasi, pwede mong sagutin or pwede ring hindi. Which is yung kasama sa vlog ko na binanggit kasi ni Kaufman sa kanyang interview na 100% mapapauwi ang Pangulong Duterte kung makipag-sit down siya o imbitahin siya ni Marcos Jr. Can you comment on that? Well, I stand corrected. Yan pala yung pang-apat na beses na nagsalita ako. Pero hindi ko siya in-address as a matter of legal strategy. Tinanong ko lang, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba makikiusap si Tatay Digong para siya ay makalaya sa dahig? At sinagot ko yan. So I stand corrected. 4 na beses pala ako nagsalita. Nag-react ako dun sa sinabi niya na 100% mapapalaya si Tatay Digong kung iimbitahin siya ni Marcos Jr. at sasabihin niya kung bakit dapat bakit dapat siyang payagan na umuwi nga si Tatay Digong. At ang sabi ko bilang dating tagapagsalita at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, mas nanaisin na ni Tatay Digong na pumanaw sa kulungan kaysa humingi ng kahit anong pabor sa mga Marcos. Dahil sa mulat-mula, ayaw niya sa mga Marcoses. Di ba? Nagsimula nga siya ng political career niya. Naging OIC Vice Mayor siya. Sumama siya dun sa Aus Marcos Movement noong 1986 kasama ang kanyang nanay, kaya siya naging OIC. Pagkatapos niyan ay pinayagan nga niyang ilibing si dating Presidente Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, pero hanggang dun lang ang kanyang ginawang tulong sa mga Marcoses. At nung kampanya, talaga namang tinutulan niya ang pagtakbo ni Inday Sara kasama si Marcos Jr. Tinawag niyang weak leader ang Marcos Jr. At later on, nung linunsad ang maisog, tinawag na nga niya na si Marcos Jr. ay bangag. No? So, sa ganyang konteksto, parang ang aking palagay lang, hindi papayag si Tatay Digong na makiusap sa mga Marcos. At alam din natin ang mga pangyayari na si Marcos ang nagpakidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig. At yan naman ay paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara. So kung yan ay uulitin ko, bakit siya masasaktan? Kapag nanggaling kay VP Sara na sariling anak ni Tatay Digong, hindi siya nasasaktan. Pero pag ako nagsalita, masasaktan siya. Hindi naman ata tama yun, no? Dahil yan naman ay katotohanan na alam ng lahat ng Pilipino at ang nababahala lang ako. Kung hindi talaga naintindihan ang papel ng mga Marcos sa pagdala kay Tatay Digong sa dahig, anong depensa ang ilalabas natin doon? Paulit-ulit nang sinasabi ni Inday Sara yan na talagang nakipagsabwatan lang ang mga Marcos at sa ICC para nga mawala yung problema ng mga Marcos sa Pilipinas. At yan nga si Tatay Digong. Ayan. So, ayaw ko nang masyado kitang i-extract doon sa interview na yon, yung written interview, kasi nagbigay ka na ng statement. But if you want to add more about dito sa issue na to, bago tayo mag-move forward sa SONA ni Bangag. Well, ako naman, no, ihiwalay po natin yung issue ni Tatay Digong at saka yung kanyang pagkakakulong kung ano mang issue na meron tayo sa isa't isa. Kasi kung nagpapansin mo, no, yung isang nagagalit sa iyo dahil sa mga birada mo sa Alputera, ginagamit ngayon yung kanyang periodiko, yung kanyang tabloid para talagang tirahin ako, no? Pero sa akin, well, okay lang yan kasi yung tao namang yon, kahit papano, napaglikuran ko naman yan. Yan naman ay dinala ko yung kaso niya sa laban sa WAD Committee sa Korte Suprema dahil naniniwala ako sa karehaan ng malayang pamamahayag. At siyempre, hindi rin ako tututol dun sa mga paggamit ng kanyang tabloid para tirahin ako, no? Dahil karapatan niya yan.
Pero sana ilagay nila sa tamang perspektibo. Ang pinag-uusapan natin dito, kalayaan ni Tatay Digong. Maraming nagdanais na makalaya si Tatay Digong, kaya nga nag-iisip ng iba't iba pang mga paraan habang wala pang resulta dun sa inaatupag ni Kaufman. Yes, ayan, malinaw yan ang statement ni Spokes Harry Roque patungkol na sa Kaufman issue. I hope naliwanagan ng lahat at based sa iyong sagot, no, Spokes Harry, ay talagang nandoon yung respeto mo sa pamilyang Duterte na talagang andyan ka pa rin sa kabila ng kapalaran na nangyari sa iyo sa pagtatanggol sa Pangulong Duterte. Kaya pareho tayong kapalaran, maraming fabricated crimes na ginawa sa atin ang Marcos Jr. Well, siguro hindi mo rin maaalis sa akin na masaktan ako na makarinig ng ganyang mga salita galing sa isang dayuhan na I'm sure is very well paid. Dahil ang aking kapalaran, sinisisi talaga ako ng lahat ng mga kaibigan ko at kamag-anak ko sa Pilipinas. Bakit ba isinugal mo lahat para sa mga Duterte? True. Ang sagot ko, kasi sa tingin ko, ang pagiging tapat, mahirap nang makita ngayon, lalong-lalo na sa larangan ng politika. So tama po yan, isinugal ko ang lahat para sa mga Duterte at ngayon, natalo tayo. Kaya nga hindi ako makauwi. No? At ako ay meron nag-aabang na warrant of arrest. Pero hindi po ako nagsisisi. Kasi gusto ko naman matutunan ng mga anak ko at yung mga kabataan na dapat pag ikaw ay nanilbihan, manilbihan ka na tapat at manilbihan ka hanggang hulihan. Kaya nga po, pilit na akong pinapauwi ni Mr. Kaufman. Pero hindi po ako pwedeng umuwi. Hindi ko po papayagan na mawalay kita Tatay Digong dahil yun naman po ang pangako ko. Hanggang sa huli, sasamahan ko po siya. At dahil sinugal ko na po ang lahat, kung talagang ang lalabas dito ay natalo ako sa sugal, so be it. Be it. Yeah, that's true. The same thing with me. Ayan, so pero hindi tayo papayag na matalo tayo sa sugal ng forever. Dapat sa huli, tayo ang mananalo. Kaya naman patuloy pa rin tayong lumalaban, no, Spokes, ikaw, ako, at ang ating mga kababayan. So ayan, moving forward sa zona ni Bangag. Nakita mo ba ang kanyang mga, narinig mo ba ang kanyang pinagsasabi? Ano yung favorite mo doon sa sinabi niya na mga kasinungalingan? Well, yung pinuri niya si Torre dahil nanalo daw. Dahil nanalo daw kay Baste. Sabi ko, yan na ba ngayon ang State of the Nation address na ang tanging pwedeng mapagyabang ng presidente ay nanalo dahil sumipot sa isang boxing na siya lang naman ang nag-schedule at hindi alam nung kalaban. Ano ba naman yan? Kung ganyan ang lahat ng panalo ng Marcos administration, Houston, we have a problem. I know, talagang grabe itong administrasyon na ito. Yung mga datos na mga binabanggit niya doon, Spokes, naniniwala ka ba doon na may mga ilang milyon-milyong mga kabahayan ang pinaiilawan o na nabigyan ng kuryente? Kasi parang ang magaling talaga si Bangag gumawa ng istorya o imagination ng mga reports, ano? So paano ba natin yan, Spokes, yung mga kababayan natin nanonood, paano natin ma-verify yung mga binabanggit ni Marcos Jr. na mga achievements niya during SONA? Like, yun nga, yung mga mahirap daw na mga kababayan natin na nabigyan ng tulong ng gobyernong Marcos Jr. Paano natin ma-verify kung totoo ang mga datos na sinabi niya sa kanyang SONA? Well, una-una, kaya naman nasa sa Ligang Batas yan na kinakailangan kada taon ay magbibigay ng ulat sa bayan ng Pangulo. Yung unang-unang SONA niya, nung matapos siya mahalal, ang importansya yan ay dahil magbibigay siya ng roadmap. Paano niya mararating ang kanyang adhikain para sa bayan. Okay? Now, yan ang magiging batayan natin sa taon-taon ng pag-uulat ng presidente. Kung ano na ang nakamit ng presidente sang-ayon sa kanyang roadmap at sa kanyang mga pangako. Ano ba yung mga pinangako ng presidente? Ang unang-unang pinangako niya na walang katuparan hanggang ngayon ay yung 20 pesos kada kilo na bigas, di ba? Sinabi niya, ang sabi niya, nagbebenta daw ang kadiwa ng 20 pesos na bigas. Pero ang pangako niya, hindi yung magbebenta ang kadiwa ng 20 pesos ng bigas, kundi ipabababa niya ang presyo ng bigas sa 20 pesos. At hindi naman niya nakamit yan. Ano pang ibang pangako niya? 1 milyong pabahay kada taon. Yes. So, tignan mo dyan sa kanyang SONA. Wala. Ang sinasabi niya, kuryente kada bahay. Sa totoo lang,
Maharlika, alam naman ng Meralco yan, no? Kaya Oo. magbigay ang Meralco ng kuryente, hindi. Yung mga Pilipino, kukuha yan ng kuryente. Bayaran nila hindi, no? Kaya nga, dami kaso ng Meralco, pagnanakaw ng kuryente, no? Pero ang importante, bumalik tayo doon sa pangako. 1 million kada taon. Ano na nangyari sa 1 million kada taon? Wala. Hindi nga tayo sigurado kung nagkaroon na ng 1 million na pabahay na naitayo sa 3 taon. Kasi wala siyang kahit anong binanggit. Wala siyang report. Wala. Oo, so sa totoo lang, duda ko kung sila ay nakapagtayo ng 1 million man lang sa 3 taon na nakalipas. No? Ano pang mga pangako niya? Sabi niya, build better more. Diba? Sabi niya, we will do better than build of the past administration. Pero ano bang mga bagong proyektong naitayo niya at natapos na niya? Wala. Lahat naman ng mga proyekto na pinagyayabang niya na in the works ay pangako pa at proyekto na nasimulan ni Tatay Digong. O binanggit na naman niya yung tulay galing Cavite papunta sa probinsya ko ng Bataan. Eh di ba yan naman ay nasimulan talaga sa termino ni Tatay Digong, no? At hindi naman ang naging proponent niyan. Alam na alam ko yan kasi probinsya ko yan eh. So talaga sinusulong ko talaga yan sa bawat pagkakataon, no? Nung ako'y spokesperson. Kaya nakakatawa, nakasama yan sa kanyang mga pangako, no, or accomplishment. Pero ganun pa man, eh, hindi pa naman talaga umuusad yung proyekto na yan. No? So pangako pa rin. No? Bagamat nagsimula nga yung pangako na yan sa panahon ni Tatay Digong. No? Tapos lahat yung mga ongoing projects, yan ay nasimulan sa panahon ni Tatay Digong. Yung subway project, o di ba, nandun ako nung groundbreaking na ceremony niyan at napakatagal nung proseso bago magkaroon ng groundbreaking kasi syempre kinakailangan makipagkasundo sa mga Hapon, no, na nagpondo ng proyekto na yan. Pero talaga namang nasimulan yan at talagang nagkaroon ng timetable para matapos yan nung panahon ni Presidente Duterte. Ang mapait, dahil nga sa politika, napakaraming mga build projects na mukhang mabubura na. Ano yan? Meron kasi silang integrated bus project sa Davao na hanggang ngayon po ay hindi nabibigyan ng pondo. No? Tapos ngayon, naantala rin yung Davao to Samal Island Bridge dahil nagkaroon nga ng writ of kalikasan na dapat sana ay didepensahan ng gobyerno para matuloy yan. No? So hindi lang po walang bagong proyekto na naanunsyo, kung hindi yung mga proyektong nasimulan na dahil sa politika, mukhang tinitigil pa. Yes. So, ang tawag mo sa State of the Nation address, anong tawag mo? State of nothing achieved. Ako naman iba. Ano ba yung tawag ko sa kanya? State of, ano ba yung tawag ko sa kanya? State of narcotics. Well, yun din, no? Pero ang sabi ko sa kanya, state of, well, anyway, maalala ko kung anong tinawag. Maalala mo yan. Nagdin ako dyan, eh, no? Pero wala talaga. Kung baga, nabigo tayo na makuha yung inaasahan natin sa isang State of the Nation address, no? Nasaan na tayo doon sa roadmap na sinabi niya noong 2022 at anong aasahan natin sa darating na taon. Sa akin, malinaw lang kung anong aasahan natin. Magkakaroon ng intrams sa public school at magkakaroon ng Zumba sa iba't ibang lugar. I know. So dito spoke sa kanyang SONA ay sinasabi niya na pananagutin daw niya yung mga naglustay ng pera dito sa flood control. So alam naman natin na paimbestigahan niya yung Committee on Appropriations, lalo na yung chairman dati na si Zaldico. Paimbestigahan ba niya yon? Kasi sila yung mga nagbigay ng budget doon sa flood control, eh, no? Paimbestigahan ba niya yung mga senatong at congressmen na pinaglaanan ng mga flood control projects na yan, na rinig ang mga bidding para mapunta sa kanilang mga paboritong contractors at pagdating sa mga congressmen, karamihan sila rin ang contractor. Pakukulong na ba niya yung mga high-ranking leaders ng Kongreso dahil sila talaga yung mga responsable sa mga 5,500 flood control projects na pinagmamalaki niya na ang resulta ay nagiging lawa ang buong Pilipinas tuwing tag-ulan? So, ang tanong ko, bakit mo pa sasabihin yan? Eh talaga namang obligasyon mo yan bilang isang presidente, bilang tagapagpatupad ng batas. Yan ba'y kailangan pang sabihin? Eh alam naman natin, yan talaga ang trabaho mo. Pero hindi isa naman, wala kang pinakukulong. Bakit? Dahil aliado mo sila. Bakit? Kasi ginagamit mo nga itong pondo ng bayan para bilhin ng kanilang loyalty.
para pumirma sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte, di ba? Para kumita ang mga congressman dahil alam natin ang pinakamalaking kita sa flood control projects. Dahil ang flood control projects, miski wala ka nang gawin, walang pruweba na wala kang dinredge kung dredging ang project. Yeah. Dahil wala namang magmamonitor dyan di ba? So parang nakakapikon lang na yung trabaho naman talaga dapat niya na ipatupad ang batas, labanan ng korupsyon, pagmamalaki pa niya na gagawin. Sa panahon na lumutang-lutang na ang Luzon dahil nga doon sa bagyong Emong, no? So parang anong gusto mong sabihin na papangako mo na gagawin mo yung sinumpaan mong katungkulin na habulin ng mga korap sa lipunan? Ang problema diyan sa pangakong ganyan, magsimula kasi dapat siya sa sarili niya. Talaga namang ang Marcos na pangalan, talagang pag binanggit mong Marcos worldwide, lalabas yung Guinness Book of World Records na top 5 pinakakorap na mga leader sa buong daigdig. So anong moral authority niya na manakot na lilitisin niya para sa korupsyon yung mga lumamon sa mga flood control projects, yung sarili niyang pamilya, kinikilala sa buong daigdig na pinakakorap sa buong daigdig. Yeah. Let's be real, Maharlika. No? Hello? Ano yun? Litisin muna niya sarili niya. Correct. Litisin muna niya yung sarili niya kasi patungkol sa droga, patungkol sa pulburon, ipinagmamalaki niya din no, sa kanyang SONA na halos yung mga nahuli daw equivalent na sa buong panunungkulan ni Pangulong Duterte. Pero doon sa pagsangkot ni Dina Arroyo Tantoco dito sa Beverly Hills at namatay nga yung kanyang asawa dahil isa sa mga kadahilanan ay pulburon effects. Ni minsan hindi nagsalita si Marcos Jr. patungkol dito sa issue ng kinasasangkutan ng kanyang appointee na si Dina Arroyo Tantoco. Pero sinasabi niya sa kanyang SONA na pananagutin ang mga sangkot sa droga. In connection sa pinag-uusapan natin, now Senator Marcoleta ay isang chairman na sa Blue Ribbon Committee. So sa tingin mo ba pwede nating i-push kay Senator Marcoleta yung pag-imbestiga dito sa pulburon effects na nangyari dito sa Beverly Hills? Kasi sangkot ang pera ng bayan at ang First Lady at Office of the Vice President. Wala, gagalak ako na napunta kay Senator Marcoleta itong Blue Ribbon. Kasi alam naman natin, nasa likod ni Senator Marcoleta, Iglesia ni Cristo. At dahil dyan, alam natin walang sasambahin itong si Senator Marcoleta. Dahil alam naman natin lahat ng politiko talagang nanunuyo dyan sa Iglesia ni Cristo. At ito naman ay tapatan lang, derechahan lang. No? At sandali, yan, may tumawag lang na naman. Pero yan, tsaka na natin tatawagan uli. At inaasahan natin na dahil itong si Senator Marcoleta independiente rin, di naman niya utang na loob sa mga pulbronic ang kanyang pagpanalo sa Senado na wala talaga siyang sasambahin at lahat ay iimbestigahan dahil sa kanilang mga katiwalian. Yeah. Kaya abangan, ihandang mga popcorn and let us enjoy the show dahil sa tingin ko, simula na ang pananagutan ng administrasyon ng mga vanga. Kaya kaabang-abang ang magiging show dyan sa Senado. At siyempre yung nagdiwang tayo na rule ng Supreme Court na unconstitutional nga yung impeachment kay Inday Sara, pareho tayo nagdiriwang, 'di ba? Pero alam mo, hindi ko maintindihan bakit yung mga ang laki-laki ng budget ng Kamara, no? Hindi ko maintindihan bakit hindi nila maintindihan na pag pinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment, hindi dapat ituloy ang pang-apat na impeachment. Ano bang mahirap intindihin doon, Maharlika? Sabihin mo nga sa akin, bawal ang more than one impeachment for every year. And yet, tinanggap nila ang pang-apat. Sinayang pa nila yung panahon ng hukuman. No? Kailangan pa ba magdesisyon ng hukuman na obvious naman ang 4 is more than 1? Diba? Well, siguro na-expect nila baka kaya nilang impluwensya ng Supreme Court. Yun ang in-expect nila. Akala malin lang nila yung mga hurado doon. Pero may umaray Actually, lahat sila umaaray. Pero mas malupit yung eksena nitong si Gadon at talagang sinasabing tuta daw ni Inday Sara o ng mga Duterte ang Supreme Court. At ngayon ay inahinan yata siya ng contempt of ano ba yun? Indirect contempt, no? Indirect contempt. Alam mo naman si Gadon, yan ang tinatawag na ano na yan.
lost soul na yan. Bakit? Kasi record holder na yan. Wala Dalawang na siya. beses na siya na-disbar. So wala nang mawawala sa kanya. Wala nang mawawala sa kanya kasi not once but twice na-disbar. Saan ka nakakita? Dalawang beses na-disbar. Gusto pa ata niya na talagang record holder siya, try siya i-disbar. Okay? Pero hindi ka tanggap-tanggap yung ganyang mga pananalita, no? Sa kahit kaninong abogado, no? Ako hindi naman ako sang-ayon sa lahat ng desisyon ng Korte Suprema, pero miski ako mag-disagree, pwede ka naman mag-disagree, no? Pero gamitin mo ang reason, gamitin mo ang logic, at gamitin mo ang mga salita na magalang naman, no? Dahil ang importante diyan, kung mawawala ng tiwala ang taong bayan sa ating hudikatura, ano mangyayari? Hindi na sila aasa sa hukuman para sa katarungan, magpapatayan na lang yan sa kalye. Yan bang gusto natin mangyari? Na lahat ng tao para sigadun na lang na hahamunin ang lahat sa patayan? Hindi tama. Pero ganun pa man, talagang wala naman kayong mapupula dito sa Korte Suprema nito eh. Sabi nung iba, sabi nung antivirus, talaga yun? Yung kanyang kaluluwa daw ay talagang nadismaya. Naku, sana mawala na yung kaluluwa mo. Kasi maglaho na yung kanyang kaluluwa. Yung kaluluwa niya. Mantakin mo. Hindi abogado, kukwestiyonin niya yung desisyon ng unanimous Supreme Court. Hindi lang mga abogado to, ito yung mga pinakamagagaling na abogado na talaga sa Korte Suprema at feeling niya mas magaling siya. Ganon din yung Laila de Lima. Kaya lang, syempre, ura-uradang nang humingi ng abiso sa Korte Suprema kasi baka mabuksan yung issue na estudyante niya yung West na nag-absulto sa kanya. O, di ba? Kasi wag mong kalimutan na yang si Laila de Lima, never niyang dininay siya mismo na hindi niya estudyante yung nag-absulto sa kanyang West. Kumuha siya ng spokesperson. At yung spokesperson na nag-deny at ang kanyang salita ay, I don't remember. O, di ba? Pag hindi yan nag-apologize, bubuksan ng Korte Suprema yan. Hoy, ikaw, tignan nga natin kung talagang meron kang relasyon sa judge na nag-absulto sa'yo at bakit hindi yun dineklara sa prosecution yan. O di bawi siya, cambio siya talaga at hingi ng abiso. Hindi po pwede na pag hindi pabor sa kanila, talagang sisiraan nilang institusyon dahil talagang napakalaki na nakasalalay dun sa tiwala sa institusyon. Tiwala na binibigay ng taong bayan sa institusyon na yan. No? Saka, ano pa naman ang reklamo pa nila? Ang reklamo nga nila ay mga tao daw ni Digong ang nagdesisyon. Karamihan daw ang kunti ni Tatay Digong. Kung ganyan naman ang logic, naku naman Maharlika, paano naman yung kaisa-isahang appointee ni PBBM na si Justice Raul Villanueva na aking kaklase? Bakit pati yung kaisa-isang appointee ni PBBM sumuporta sa unanimous decision? Hindi patunay na kahit anong kulay mo, kahit sino ang nag-appoint sa'yo, kahit saan ka loyal, dahil Ilocano rin yung si Justice Raul Villanueva, talagang tinataguyod lang ng mga maestrado yung saligang batas at hindi yung kanila mga personal na mga paninindigan. Pero kung ganyan na disbar na nga si Gadon, tapos meron siyang kaso dyan na kinason nila Attorney Topacio, ano pang parusa dyan? Ano pang makukontrol pa? Siguro thrice over na disbarment. So talagang sasabihin nila ng Korte Suprema, kahit anong mangyari, hindi ka na pwede maging abogado, full stop. At siguro kapatawan na yan ng fine na milyon-milyon na para maubos yung mga kinita niya at naipon. No? Kasi talagang hindi mo na po pwede patawan ng pangatlong disbarment. No? Isa lang ang buhay ng tao. Mantakin mo, lifetime, dalawa na yung disbarment mo. So, recently yung House of Representatives, according dito sa report, July 30, headline nila, House adopts same impeachment rules despite Supreme Court ruling on Sara Duterte case. So, sinasabi dito, the House of Representatives of the 20th Congress has adopted the impeachment rules used in the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte, which was recently declared unconstitutional by the Supreme Court. So ngayon, anong ibig sabihin nito, Spokes? Kasi sabi dito, during the opening daw ng regular session of the 20th Congress, ngayong araw dyan, on Monday, yesterday sa Pilipinas, then acting Majority Floor Leader, Iloilo Representative Defensor, Representative Lawrence Defensor, moved to adopt the 19th Congress Rules of Procedure in impeachment proceedings as the provisional rules until the adoption of the rules of the House Representatives for the 20th Congress. Your comment on that? Well, alam mo, taon-taon, hindi naman nagbabago yung mga rules na yan. Talagang re-enacted lang sila taon-taon.
halos hindi binabago yan, no? Kasi Aha. wala naman dahilan para magbago. Ang naging Pero desisyon naman ng Korte Suprema, yung paghain ng naunang 3 impeachment complaints na hindi ginalaw ng Kamara, ang aksyon ng Kamara ay dinismiss nung yeah. nag-adjourn ang Congress. At dahil na-dismiss yan, prohibited talaga yung pang-apat na impeachment complaint. So, in fact, yung naging desisyon ng Korte Suprema, hindi lang sang-ayon din sa saligang batas, sang-ayon na rin yan sa rules mismo ng Kamara de Representante na kapag hindi talaga naaprubahan ang isang impeachment complaint, either ng Justice Committee o ng plenaryo, ibig sabihin, dismiss siya. So, walang epekto Yeah. naman yung reenactment ng House Rules on Impeachment kasi hindi naman talaga nagbabago yan. Ang issue Hindi lang nagbabago. talaga, bagamat sole initiative ng Kamara yung pagsisimula ng impeachment, ang palaging tanong, at ito yung naging tanong din dun sa kaso ni dating Chief Justice Davide, ang impeachment complaint ba na makakarating sa Senado, ito ba ay kauna-unahang impeachment complaint dahil nga sa pagbabawal ng mahigit pang isang impeachment complaint kada taon, or ito ba ay lumalabag dun sa 1 impeachment per year rule? So, well, ang press release no ng mga kongresista at mga senador na syempre gustong talagang i-impeach Inday Sara, talagang ang may makapangyarihan daw yung Senado na mag-try dito kay Inday Sara. So para lang sa kaalaman nating mga kababayan na ang pagkakaintindi ko, talagang there's no way para ma-push ngayong taon na itong impeachment laban kay Inday Sara, kundi mag-antay sila next year, di ba? Pero bakit ganito pa rin yung kanilang press release sa mga media na sila dapat? Nagpapapansin na lang yung mga yan. Pero sa katunayan ay unang-una, no, wala pong desisyon ng Senado ang linabag ang Supreme Court. Kasi wala pa namang desisyon ang Senado as an impeachment court. Yung sinasabi ni Ontiveros na nakasaad sa Senado, we are the sole judge. Bakit? Meron na ba silang nahusgahan na pinaghinasukan ng Korte Suprema? Ang pinawalang bisa lang ng Korte Suprema ay yung articles of impeachment na hinain ng Kamara de Representante. Diba? Walang desisyon na ginawa ang Senado kasi hindi pa naman sila convene as an impeachment court itong 20th Congress. Bakit? Kasi ang nakakapagsumpa pa lamang bilang impeachment judges ay 12 senador. 12 out of 24, hindi yan mayorya. So walang quorum. Wala rin magagawa yung 12 yun. Miski sila ay nakasumpa na. Kinakailangan muna manumpa yung 12 bagong mga senador para maging impeachment judges too. Pero since naroroon na ang desisyon ng Korte Suprema, ano pang itatackle ng impeachment court? Wala na. Sinabi na ng Korte Suprema, null and void. Ibig sabihin yun, as if it does not exist. So anong itatackle ngayon ng impeachment court? Wala namang impeachment complaint na nakabinbin na sa kanila dahil ang Korte Suprema na nagsabi, null and void yung impeachment complaint na yan. Yeah, so malinaw yan. So talagang kahit ano pang mga press releases nila, hindi uusad yung impeachment na gusto nilang pagtanggal kay Inday Sara ngayong taon. Kaya mamuti ang mata nila, magantay sila next year. Kaya naman talagang so talagang dapat ito mga bitter na ito, abangan na lang natin yung show diyan sa Congress at sa Senado. So ang bagong ngayon sa Committee on Appropriation ay si Mika Swansing. Kilala mo ba yan? Nakasama mo ba yan? Yan ang bago, kapalit ni Zaldico. Dako, bata yan. Yan ata yung anak na Swansing na nakasama ko sa kongresista, no? Well, alam mo naman ang mangyayari dyan. Magiging sunod-sunuran naman yung Committee Chair of Appropriations na yan sa liderato ng Kamara. Kay Speaker pa rin. Kay Mr. Speaker. Alam mo, nakakatawa dito sa Kongreso, sa ilalim ni Tambaluslos, kinakailangan sinusuportahan ang inisyatibo ng presidente kasi kaya nga napakalakas ang impluwensya ng presidente sa pagpipili ng kung sino mamumuno dyan. Pero dito lang sa Tambaluslos Congress na binabaliwala nila yung budget proposal ng presidente. Kasi in fairness naman, dito kay Junior, yung budget last year, hindi yan yung budget na pinatupad bilang batas ng Kongreso. Binaboy nga ng Kongreso. At binago-bago yung mga provision at naglagay pa ng mga fill in the blanks. Samantalang, yung mga tao naman kasi dyan sa DBM na gumagawa ng budget, mga professional naman yan
At saka meron kasi tayong proseso na nakasaad talaga sa batas kung paano binubuo ang pangtao ng budget. Dapat dumadaan yan sa mga municipal, city, provincial, at saka regional planning, no? At doon kinukuha yung mga proyekto na dapat ipatupad. Pero pagdating sa Kongreso, sa ilalim ng tambuluslos, binabaliwala lahat yan. Samantalang, kaya ka nga nagkaroon ng mga kakampi para sumunod sa gusto ng presidente. Aanin mo pang kakampi kung babaliwalain nila yung desisyon ng ehekutibo kung paano gagamitin yung pantao ng budget para maging instrumento ng paglago ng ekonomiya, di ba? Yeah. So, yan yung anomalya dyan sa Kongreso. Na bagamat lahat sila ay nagsasabi na sila ay supporter ng presidente, pagdating sa budget, walang sumusunod sa sinasabing budget proposal ng presidente. Kanya-kanya silang kana. Spokes, balikan natin yung Supreme Court. So alam naman natin may inihain dyan, no? Sila Congressman Ungab, sila Attorney Vic, at I think kasama si PRRD regarding to sa vice scam, di ba? Nung nakaraon. Pero maganda yung ginawa ng Supreme Court sa pagdesisyon kaagad sa impeachment Inday Sara. Pero bakit kaya nakabinbin pa rin at wala pa ring schedule para sa oral arguments regarding dito sa vice scam nung nakaraang taon sa 2025 budget? Well, sa tingin ko, nag-iingat din talaga ang Korte Suprema na huwag maghimasok kapag ang mga gumagalaw ay mga halal na representante ng taong bayan. No? Kaya meron silang mga prinsipyo na, for instance, na kapag ang isang batas ay enrolled bill, pagkakatiwalaan nila na nasunod ang proseso sa pagbubuo ng batas at hindi na po-questionin yan ng hukuman. Pero hindi mo pa rin maaalis yung katungkulan ng hudikatura, yung certiorari powers na tinatawag na pagkakaroon ng grave abuse of discretion, pwede pa rin niya mapawalang bisa ng hukuman. Ang tanong mo, bakit kaya mabagal? Yes. Well, kasi naninimbang ang hukuman. Tinitignan talaga nila kung dapat nga bang paghimasukan ang isang trabaho na sang-ayon sa saligang batas ay nakasaad sa Kongreso. Now, ang isa pang issue na kinakailangan talagang linawin ng Korte Suprema is talaga bang may blanks? Kasi talagang kapag merong blanks, malinaw yon na talagang dapat maanal yon, no? Pero magiging factual issue kasi yan. So ngayon, tinitimbang din ng Korte Suprema dahil paulit-ulit na sinasabi ng Korte Suprema, hindi kami trial court, no? Kami ay court of law only. So tinitignan nila kung dapat pa sigurong ibabayan sa Court of Appeals para magtanggap ng ebidensya o sila na mismo ang tatanggap ng enrolled bill na tinatawag nang makita nila kung may blanco o wala. Nag-iingat ang mga mahistrado kasi alam nila wala silang mandato sa taong bayan, so rinirespeto nila yung mandato na binigay ng taong bayan. No? So hanggat maaari, kung may pamamaraan na hindi sila paghihimasukan, hindi maghihimasok ang hukuman. Yan yung tinatawag nilang judicial prudence. No? Yes. So panghuli na lang, Spokes, alam ko napaka-busy mo dyan at